According po dito sa Romans 8:38 to 39 yung ating bibigyan ng pag-aaral para sa ating Bible study sa gabing ito. 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga ninuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon natin. Napakaganda ng conclusion ni Apostol Pablo rito para sa mga tunay na mananampalataya na sila ay pinawalang sala o inaring ganap dahil sa pagsampalataya. Ngayon ay nanggagaling mismo sa biyaya lamang ng Diyos. Dito rin natin makikita na sa bandang huling ito ng chapter na ito ay napaka-finest composition ng pagtuturo ni Apostol Pablo tungkol po sa katiyakan ng buhay pananampalataya natin. Ito po ay napaka-noble piece of literary work, full of choice language na makikita natin dito na beyond doon sa mga human philosophic view and thought. Higit pa yung katiyakan na meron ang mga mananampalataya sa itinuro ni Apostol Pablo. Kaya kung makikita natin dito yung katotohanan nito, lalo tayong magiging matatag, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa kadakilaan ng Diyos. Kasabay nito, makikita pa rin natin na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay kung paano napapunta sa atin at paano ito nagbibigay ng katiyakan sa kalagitnaan ng pamumuhay natin sa mundong ito na punong-puno ng mga pagbabago, pagtatapos, paghihiwalay, at patuloy po sa pakikipagdigma laban sa mga kasalanan. Meron po tayong kapanatagan. At yung kapanatagan natin na yan ay nandiyan mula pa yon doon sa mga naunang mga talata. Yung buong chapter ng 8 makikita natin ay kapanatagan. Sinasabi, no condemnation. Pagdating sa huli ay no separation. And then yung love of God in Christ Jesus ang makikita natin dito. Now, based dito sa dalawang talata, ang makikita natin dito ay may kinalaman na sa pag-ibig ng Diyos o yung surpassing love of God. Yung napaka-dakilang pag-ibig ng Panginoon na ito ay hindi malilimitahan. The surpassing love of God. So, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pundasyon ng ganap na kapanatagan ng mga mananampalataya. Yes, sa buhay na ito ay puno tayo ng kawalan ng mga katiyakan. Dahil po sa patuloy nating mga laban at hamon sa buhay na ito kung ano man yon. Pero habang tayo ay nagme-meditate ng kanyang mga salita, mas lalo ho tayong tatatag kahit paano ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Ito man ay medyo malubak, mabako, o ibig sabihin ay rough road yung mga dinaraanan natin sa buhay. Kahit anumang kondisyon, basta ang focus natin ay nasa salita ng Diyos at sa kanyang mga aral, hindi ho tayo masyadong maapektuhan. The surpassing love of God. Okay, so here mga kapatid, verses 38 to 39, dalawang bagay lang ang bigyan natin ng din dito. Una, itong pag-ibig ng Diyos ay yung tibay nito, yung tatag, o yung tinatawag na the indissoluble love of God. Hindi ito matutunaw, hindi ito malulusaw. The indissoluble love of God. And then second, mga kapatid, makikita natin na pinakikita dito dalawang bagay lang sa bandang huli, the love of God through Christ Jesus. Yun po yun, dalawa lang.
Now, itong pag-ibig ng ito ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ito magbabago, hindi ito magigiba, hindi ito masisira. Na po, as compared doon sa pag-ibig ng mga tao. Ang pag-ibig ng tao, wavering yan, naapektuhan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, doon tayo lahat tumingin. Now, tignan natin. Sa patuloy na pagtatanong ni Apostol Pablo upang ipakita ang both negative at positive, pero makikita natin yung affirmative nito na wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo na ibinigay niya. No? Yun ay galing sa Diyos at ibinigay niya sa atin. Now here, matapos sabihin doon sa verses 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Pagdating doon sa bandang huli, no po, yun pa rin yung sinasabi rito na sapagkat naniniwala ako na walang makapaghihiwalay. Yan, yung sinabi niya, tuloy-tuloy hanggang dito sa 39. Kaya magkakadikit yan. Inisa-isa lang natin. Now dito, magkasama itong 38 to 39. No po, galing doon sa premise ng 35, sino ang makapaghihiwalay? Pagdating dito sa 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, 37, no, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Puro yung pag-ibig ang binabanggit. Then, kasunod dito yung 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang hell, etc. Now, ano makikita natin dito? Dito makikita natin yung katatagan ng pag-ibig ng Diyos. Indissoluble love of God. First, makikita natin yung full persuasion ni Apostol Pablo. Sa ilalim po niyan. Sabi niya, ako'y naniniwala. Nandoon po yung kanyang katiyakan, yung totally convinced si Apostol Pablo na siya ay persuaded, sabi niya. Ibig sabihin niyan, very strong itong word na ito and unwavering confidence niya. Sabi niya, gustong tukuyan niya sa ibang salin is, ako'y tiyak na tiyak. Diba? Yan yung gusto sabihin niyan. Ito'y uri ng pagpapahayag ng matibay na kapanatagan. Dahil po yan sa Diyos. Yan yung makikita niyan. At kung bakit? Sabi niya, dahil wala makapaghihiwalay at hindi magigiba ang pag-ibig ng Diyos, kasi sabi rito, ni ang kamatayan o ang buhay. Now, pag pinag-usapan po ang kamatayan at buhay, anong gustong sabihin natin yung life and death dito? Na po? Yung life and death dito, separation yan eh. Separation from body and soul, from men, men from the world, and there, of course, yung kanilang mga worldly habitations, yung kanilang mga comfort zone sa buhay na ito, even the substance, kung ano man, even it separates the soul from the body, as I've said, and then from their family, and one friend to another, one friend from another, and then in the process of time, ito po ay patuloy na marami pong mga paghihiwalay na dahil po sa kung anumang mga kadahilanan, especially yung death. Pag death ang pinag-usapan. Ito yung departation ito from our loved ones. So, pag death ang pinag-usapan, talagang paghihiwalay. Pero even death ay hindi po passage to depart from God or God from us. Hindi. Hindi po yun magiging way. In fact, sabi po ng mga biblical writers, to be absent from the body is to be present with the Lord. As David, even if I go through the body shadow of death, I fear no evil because you are with me. So, even that, mga kapatid, became a passage to eternal glory and happiness.
dahil yun sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung yung death nga ay hindi makapaghihiwalay, di lalo sa buhay. Life yung sinabi rito. Ang life, mga kapatid, is perilous, and then ano man ito, napaka-risky yung buhay natin, napaka-uncertain na mabuhay sa mundong ito dahil full of difficulties, challenges, ano man. But even, mga kapatid, yung life na ito, kung tayo ay mabubuhay para kay Kristo, ito po ay meron pong purpose, merong meaning. At ito, mga kapatid, ay at the end, gain. Kung tayo may mamatay. Sabi dito, sabi ni Christ, ni Paul mismo, for me to live is Christ, and to die is gain. So, ganun natin makikita. Life and death, mga kapatid, ay hindi ito makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, kung buhay ang pag-uusapan o kamatayan man, mananatili po yung mga mananampalataya, may kasiguruhan at kapanatagan. And then, next ay yung mga powerful beings. Sabi rito, nor angels, nor principalities, nor powers. Tatlong magkakasama yan. So, yung angels dyan, obviously, ito ay mga evil or fallen angels. Or the devil. Ayan yung mga principalities, even government. Na po? Anumang mga power na meron pong nagre-reign. Kahit pa evil power. Kasi yung mga evil na angels, ang endeavor nila, mga kapatid, is to separate us. Yung attempt nila. Separate us from God and from our people. Yung mga friends, paghiwa-hiwalayin yan. Family, paghiwa-hiwalayin yan. Yan ang work ng devil. Ano po? But the angel, yung mga holy angels ay nariyan sila, kundi tayo ay alalayan, tayo ay pagsilbihan, at tayo ay bigyan po ng assistant, anumang pag-assiste nila para tayo ay manatili sa pananampalataya. No? Para i-guard tayo. Pero, syempre, yung angel, yung work ng angel noon, pointing forward din yun para sa greater work ni Christ. Kaya, yung angel ngayon, mga kapatid, ay si Christ din ang angel of the Lord dun pa lang sa Old Testament. Kaya pagdating ngayon, hindi na yung angel, si Christ, kasi lahat yun is pointing forward kay Christ yun. So, dito natin na makikita, walang anumang powerful beings na pwedeng maghiwalay sa atin. At tingnan nyo ito mga angels yun. Di kahit yung sarili natin, wala nga tayong power. Diba? Kahit yung sarili natin, di natin magagawang ihiwalay sa Panginoon. So, kung gaano katatag yung pag-ibig ng Panginoon, dito natin lalong makikita dahil yun ay napakahalaga, napakatibay, talagang hindi kayang gibain. And then, mga sirkumstansya ng buhay, sabi dito, nor things present, nor things to come. Ano mang mga bagay na kasalukuyan, definitely hindi na yung nakalipas, tapos na yon. Pero yung kasalukuyan, dito tayo tumingin. And then, ano pa yung mga tinitignan natin? Things to come. Diba ang mga tao, karaniwan na nawawala ng mga pag-asa, katiyakan, hindi yung ngayon yung kinabukasan. Masyado tayo nag-aalala sa mga bagay na mangyayari, na hindi naman pa nangyayari. Diba foolishness ang mag-alala sa mga bagay na hindi natin kontrol? Lalo rin pong foolishness ang mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya kung meron man tayong dapat harapin, yung ngayon pa lang. Pero kahit yung ngayong bagay, hindi natin kayang i-predict. Hindi rin natin kontrol. Pero lahat ng mga bagay na yan na nangyayari pang kasalukuyan at mangyayari pa lang, no, yan yung mga sirkumstansya ng buhay, hindi ito makapaghihiwalay sa atin sa Diyos na siyang umibig sa atin. So, gaano man kahirap
ang mga sirkumstansya at trials na dadanasin natin, totoong nandun yung uncertain kung ano yung magiging resulta nun. Pero sa Diyos, tiyak na. Tiyak na yun. Kasi siya yung merong nakakabatid kung ano yung talagang resulta na magiging resulta nun. Alam niya yun. At yun ay according to His sovereign plan. So, yun yung ganong katindi yun. Pero ang mahalaga doon, eto na. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Kahit ang mga sirkumstansyang bagay. Una, life and death issues. Pangalawa, powerful beings. Pangatlo, circumstances. Ano pang bagay ang tutukuyin mo? Diba? May sinabi pa rito, space, nor height, nor depth. Diba? Wide, isama mo pa yan. Ano mang space? Hindi po pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kasi kahit ang kadakilaan ng Diyos cannot be contained by space. At sa lahat ng bagay, naroon ang presensya ng Diyos. Of course, maliban dun sa hell. Sa hell, mga kapatid, yung wrath niya naroon. Pero pag sinabing presence ng Panginoon, comfort, joy, at saka peace. Yun yung ini-implied at ikinokonotes po nung presence niya. Nandun po yung fullness of joy, nandoon po yung happiness, nandoon po yung comfort, diba? Kaya, sa hell, kaya sinabing wala yung comfort ng Diyos kasi judgment yung nandoon. Kung sasabihin ng mga iba, nandoon yung presensya ng Diyos. Mali yun. Kaya nga po ang torture sa hell, yung wala po yung presensya ng Diyos eh. Sabi nga nun, they will be eternally punished away from God's presence. Diba? Maliwanag yun. Sa Thessalonians yung mababasa yun. Kaya kahit paanong husay ng mga magpapaliwanag, pagka wala sa Biblia, wag yung paniniwalaan yun. Okay, so dito, makikita natin na kung gaano kahalaga, mga kapatid, at kadakila yung pag-ibig ng Diyos, meron tayong katiyakan sa kung ano man ang mga mararanasan natin sa buhay na ito dahil ang Diyos ang siyang may kontrol. Minsan, naisip ko yun paano kung umulan ng umulan at hindi na huminto? Paano naman kung hindi na umulan? Pero, ang tanging sagot doon sa ganito ay, merong Diyos na siyang nangangasiwa sa buong sangkatauhan at sa buong siyang nilikha. Kita mo, umuulan sa tamang panahon. Pero ngayon lang nagkakaroon ng problema ang nature kasi bunga na rin ang pagkasira ng ecosystem natin. Pero gayon pa man makikita natin yung providence ng Diyos ay nangangasiwa sa lahat ng mga pangangailangan ng tao. Higit pa sa sinasabi lamang ng siyensya. Sinasabi mismo ng Panginoon, pinasisikat niya ang araw. Pinauulan maging sa mga masasama. Kaya kahit yung pagsikat ng araw at pagpatak ng ulan, nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Diba? Ito malaking comfort ito sa atin. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi ipinapahintulot ng Diyos. Kung meron mang mga bagay na nangyayari, yun kung halimbawa ito ay paglabag sa kanyang kalooban, pinahintulot niya yon, pero may kabayaran yon sa harapan ng Diyos. Kaya lagi tayo may kapayapaan. Dahil kung mangyayari man na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pinahintulot niya yon, sisingilin niya yon. Kaya ano pang ikakabahala natin? Diba? Ang Diyos ang siyang may kontrol. So dito natin makikita, napakatatag ng pag-ibig ng Diyos. Kung bakit, sabi pa rito, will be able to separate us from His love. Dito po kasi ay yung tinutukoy dyan, yung eternality ng pag-ibig ng Diyos. Nakita natin kanina, yung pag-ibig ng Diyos ay naroon po yung full persuasion na nabibigay po ito ng certainty. And then B, makikita natin yung eternality ng love ng Panginoon because no one will be able to separate us from His love nor anything else in all creations
Dahil bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, yes, eternal ito. Ito ring love na ito, the same love ng Diyos is permanent, perfect, unchanging. At ito ay, of course, unconditional. Yan po ay eternal. Kaya talagang hindi po pwedeng masira ito. Napakadakila. So, anumang klaseng forces ang haharapin natin dito sa mundong ito? Na po, cheer up. Why? Dahil meron ho tayong katiyakan sa punong-puno po ng mga pangyayari sa mundong ito at di natin alam ang mangyayari sa mga hinaharap bukas. Na po, mamaya sa pagtulog, gigising pa ba tayo kinabukasan? Sino magkaka-COVID? Marami nang nagpaalam sa buhay na ito dahil sa COVID. Pero huwag tayo matakot doon. Kasi kahit yung kamatayan natin, itinakda ng Panginoon. Ang mahalaga doon, ready na tayo. Diba? So, hindi naman ibig sabihin ready, wag na mag-ingat. Wag na sundin ang mga health protocols. Hindi po yun. Ready tayo. Dahil kahit tatakip at magdoble, magtriple ka pa ng mask. O yung iba, hindi na lumalabas. May nagsabi na meron hindi lumalabas, nagka-COVID pa rin. Diba? Maraming ganon. Alam mo, hindi mo kayang takbuhan ang mga bagay na itinakda ng Diyos. Kaya, anong gagawin? Huwag matakot. Yung iba, takot na takot. O ano nangyari? May COVID pa rin. Diba? Huwag na matakot. Yan ay kasama na sa sistema ng ating panahon sa ngayon. Mag-ingat lang. Pero kung anong mangyayari, lagay natin yan sa kamay ng Diyos. Ang mahalagang usapin dito, dapat meron tayong kapanatagan. Saan? Oy, hindi sa pera. Alam niyo bang maraming mga nagka-COVID, naubos ang kanilang mga savings? O, sige, ang lalaki ng mga savings nila, nagka-COVID, na ospital. Ano nangyari? Kulang pa yung pambayad. Hindi yan ang kapanatagan natin. Tama lang may savings, pero hindi yan ang kapanatagan. Ano ang kapanatagan natin? Hindi rin yung kalusugan mo ngayon, panatag ka. Hindi yun. No? Hindi dahil sa masusunod ang gusto mo, panatag ka. Hindi rin yun. Lahat tayo. Ano man ang vocation natin sa buhay na ito, dapat meron lamang tayong iisang kapanatagan. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo, maapektuhan ang lahat ng sitwasyon sa buhay. Pero dapat meron tayong iisang tungtungan lang lahat para hindi tayo maapektuhan ng mga nagbabagong sitwasyon at walang katiyakan ng mga pangyayari. Yun ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi po kayang gibain ng anumang sitwasyon. Pag doon tayo nakapokus, meron tayong ganap na kapayapaan. Masarap matulog. No? Masarap matulog. Kailangan din minsan lumabas para bumili ng mga goods. Masarap din bumiyahe kahit na may COVID. Dahil alam mo, kahit yung smallest particle sa buhay na ito, nasa ilalim ng command ng Diyos. Ganun yun siya tignan. Napakahalaga nun. So, second na makikita natin dito ay itong love na ito, mga kapatid, ay can only be realized through the Lord Jesus Christ. This love of God, through the Lord Jesus Christ. Yung pangalawang makikita natin. So, kanina nakita natin yung indissoluble love of God. And second is, this love of God can only be experienced through Christ. Can only be realized through Christ. Dalawang bagay, yung love of God dito. Of course, tong love of God na ito ay the Father Himself. Father of the Lord Jesus Christ. At itong Father na ito is equal to the Son. Because Son is God, Father is God, pero hindi dalawang God. One God lang. Sasabihin mo na naman, paano nangyari? Kasi hindi yan nilo-logic. Ang God, mga kapatid, ay napakalalim na word yan at title. No? Pakikita lang natin to sa langit. Huwag na natin explain. Pero, meron tatlong persona sa iisang Diyos. Yung love of God dito, very clear, hindi siya yung anak.
Kasi yung love of God dito, siya yung nagpadala sa kanyang anak, di ba? John 3:16, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pero ang makikita natin dito, ang Ama, ang Anak, even the Holy Spirit, sila ay Diyos ng pag-ibig. Iisang Diyos, pero Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, ang isa sa fruit ng Holy Spirit na napakahalaga ay love, the fruit of the Holy Spirit. At ito mga kapatid, yung Ama ang siyang umibig sa mga makasalanan upang ilapit tayo kay Kristo. At itong love na ito mga kapatid ay siya yung unang umibig sa atin upang tayong mga makasalanan ay matutong umibig din sa Kanya pabalik. Itong love na ito ay hindi natin makakamit ito sa sarili lang nating paraan at hindi tayo pwedeng ibigin ng Diyos ng direkta. Itong love na ito mga kapatid ay mangyayari lamang at marirealize natin will only come into experience only through the Lord Jesus Christ. Yan yung pangalawa. So this love mga kapatid ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. So God's love can be experienced and realized through the Lord Jesus Christ. So it is impossible to know, experience, and even realize the love of God without the Lord Jesus Christ. Kaya ganito yan. Kung sino man ang mga taong nagsasabi na mahusay sa theology, maraming alam, very sound ang kanyang mga biblical knowledge. Pero kung hindi ito na-balance ng love, delikado yan. Ang mahusay sa mga theology, meron din pong love. Kasi God is love. Pero yung love na ito, hindi ito isang emosyon. Na kapag tinotolerate yung sin, hindi yung ganon. Nagko-correct ito. At hindi rin ito basta humahatol, kasi hindi yun love. Itong love na ito, nakikita niya rin yung kabanalan ng Diyos dahil sa pamamagitan ni Kristo. Itong love na ito ay mas lalong na-display ito sa mata, maging sa puso ng bawat tao. Una, nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, kasi yun yung great manifestation and expression ng love ng Panginoon in the cross. Itong love na ito, mga kapatid, ay napaka-unconditional dahil itong love na ito, inibig niya ang mga masama, makasalanan. At itong love na ito, mga kapatid, ay umabot sa mga makasalanan, walang ibang paraan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Mga kapatid, maling-mali, Kung meron man sa inyo nagsasabing, damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos, mali. Hindi kahit kailanman nadadama ang pag-ibig ng Diyos to the point na parang feelings and emotion. No, regardless of your feelings. Kasi feelings, changeable yan. Yung love ni God, makikita natin ito doon sa kasaysayan sa pamamagitan ni Christ. At paanong nakikita to sa ating experience once na tayo ay nabago. Dati ang master ng sarili natin, ng buhay natin, ang sarili natin. Dati ang master natin yung ating pleasure. Dati ang master natin tao, 'di ba? Siya yung nasusunod sa buhay ko. Dapat ang ngayon, kung tayo ay tunay na mananampalataya kay Kristo, ang master ng ating buhay ay walang sino mang tao, kundi ang Panginoon lang sa pamamagitan ni Kristo. Yun po yung dapat. So, ito po yung recognition ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Na dahil sa kanyang pag-ibig, ay meron ho tayong kapanatagan na mabuhay sa mundong ito. Na kahit sa kamatayan, dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang presensya. Napakahalaga na ngayon pa lamang, tayo po ay nagpapatuloy sa buhay na ito na ang pinakasentro ay ang pagmamahalan po ng Diyos sa atin at kahit yung ating pagmamahal sa Kanya. Sa application, dalawang bagay. Kung tayo nga ay tunay na inibig ng Diyos, isa po sa meron dapat sa buhay natin ay yung pag-ibig natin sa Kanya. Yan yung pabalik. Anong sabi ng isang talata sa Aklat ng Juan? We love Him because what? He first loved us. Kung ikaw ay tunay na inibig ng Diyos,
isa sa pinakahalaga na makikita mo sa iyong buhay, yung pinakamarka, meron kang malalim na pag-ibig sa Diyos. Paano mo malalaman ang isang tao ay umiibig nga sa Diyos? Pansinin niyo ito, napakahalaga nito. Hindi ito yung mga taong nagdudunong-dunungan, naggagaling-galingan. Hindi ito yung mga taong kunyari init na maglingkod sa Diyos. Gustong-gustong maging miyembro. Hindi yan. Hindi rin ito yung mga tao na ang daming nabasang libro. Hindi yun ang basehan. Nasa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Mahalaga lahat yung mga yan. Pero hindi yan ang vital and essential mark ng pagkakaroon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng isang dating makasalanan. Ang essential mark ng isang inibig ng Diyos, meron siyang pagpapahalaga sa salita mismo ng Panginoon. Kumbaga, meron siyang bukas na puso, meron siyang lubos na pagpapasakop, meron siyang mataas na pagmamahal sa aral ng Panginoon. Yung aral ng Panginoon. Wala itong kasamang pang minamaliit yung iba kung hindi nila masyadong alam yung doctrine. Merong nakaka-humiliate yung mga dating. Alam nyo, minsan, ang pagpo-post, yabang lang. Hindi lahat. May mga nagpo-post na clear ang intention. Pero maraming mga posting na hindi mo na lang papatuloy kasi yabang lang yung dating. Papakita lang na parang may alam. Pero, hindi naman dapat na i-post yung mga ganung bagay. Mag-iingat kayo sa inyong mga motibo. Kasi hindi lahat ng mga nakababasa ng post nyo ay ang binabasa yung posting nyo, ang binabasa ay yung motibo nyo. Pero kung paano natin ibahagi yung salita ng Diyos, makikita yon sa ating buhay na yung lubos na pinapahalagahan natin ay yung aral ng Diyos sapagkat burning yung ating love sa Panginoon. At ito yung pangalawa, ito yung balance nito. Kung nandun talaga po yung tunay na pag-ibig sa Diyos, yung ikalawa niyan ay flaming din ang pag-ibig sa kapwa. Flaming. Dapat naglalagablab din yung pag-ibig. Lalo na sa mga mahihina. Lalo na sa mga kapatid na nais pang matuto. Lalo na sa mga tao na hindi pa ganoon ang kanilang lakas ng conviction. Meron dapat. So dapat nandoon din yung malalim na malasakit na hindi lang natin iisipin ay una yung sarili natin. Dapat meron din pag-iisip para sa iba. Kasi kung nandun yung malalim na pag-ibig sa Diyos, ang balance ito ay meron ding malalim na pag-ibig sa kapwa. Bakit? Yan yung ikalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Higit kahit kanino pa man. Higit pa kahit sa iyong sarili. Yun yung matindi doon. Di natin yun magagawa kung wala yung unang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ikalawa, yung pag-ibig sa kapwa na ikalawang mahalagang utos. The second greatest commandment. Love your neighbor as you love yourself. Now, these two, mga kapatid, is impossible to obey and fulfill without first the love of God into our life. Kung wala yun, that's impossible. Pero mga kapatid, itong love na ito can only be experienced and realized, obey and fulfill through the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung hindi mo kilala si Christ, imposible na ikaw ay magkaroon ng tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Sa ating conclusion, yung tunay na mga mananampalataya, hindi sila tatalikod. Hindi sila aalis. Magpapasakop sila sa aral ng salita ng Diyos. At yun ay mananatili sila sa patuloy na paglago. Kaya wag niyong sisisihin kung bakit may mga tumatalikod, sisisihin niyo yung tao. Wag ganun. Kasi yung tunay na mga mananampalataya, meron silang kapanatagan, meron silang kabukasan ng isip, meron silang pusong basag sa harapan ng Diyos, meron silang pagpapahalaga sa aral ng Diyos. Kung meron mang tumatalikod, napakasama, napakahangal na isisisi natin yon sa sirkumstansya, isisisi natin yon sa mga sitwasyon, lalong hindi maganda, kasalanan sa harapan ng Diyos, isisi natin sa bawat tao. Maling-mali.
Kung bakit sila tumatalikod, simple lang sinabi ni Christ. Si Christ mismo ang nagsabi, sapagkat hindi siya kilala. Tapo, yung batong panulukan naging katitisuran sa kanila. Kung bukas ang puso nila at itinuro yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos nasa kanila, mababago sila. Bakit? Sa huli, ang tunay na merong pag-ibig ng Diyos, hindi lang sila hindi tatalikod, hindi lamang sila hindi sila may stumble. Ang totoo, lalago sila sa salita ng Diyos. Alam nyo, habang tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, kinakaunselan tayo, nire-rebuke tayo sharply, napaka-pointed ng salita ng Diyos. Mas gusto natin yon. Mas gusto ko na tinatamaan ako ng salita ng Diyos kaysa binibaby ako. Mas hinahanap ko yung sharp application na talagang nakikita ko yung sarili ko. Dahil doon ako umiiyak, doon ako humaharap sa Diyos. Panginoon, ganito ako kasama. Ganun dapat natin hanapin yung salita ng Diyos. Yung iba hinahanap yung may hele sila. Yung tulog na sila, yan ang gusto nila. Hindi po, dapat makita natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Hindi ako ganun. Patawarin niyo ako, Panginoon. Dapat ganun natin makita. Sa huli, progressively dapat ang buhay Kristiyano. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, ang biyahe nito ay walang hanggan, ang destinasyon nito ay walang hanggan. Kaya ngayon pa lang, ang love na meron sa atin galing kay Kristo, pang walang hanggan, patuloy na lalago ito, yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Purihin ng Diyos, manalangin na tayo. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Pinupuri, niluluwalhati, at lubos namin kayong dinadakila. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi kayang masira, matunaw ng anumang sitwasyon, sirkumstansya, kapangyarihan, space, even life and death issues, Lord. Hindi po ito mawawala. Sapagat ang inyong pag-ibig sa pamamagitan po ni Jesucristo na siyang dumating sa amin ay eternal, ito rin po ay perfect, ito po ay unconditional. Itong love na ito, Panginoon, ay holy. Ama, salamat po ng marami. Tulungan niyo kami na ito po'y lagi mag-motivate sa amin. At kung may mga bagay na hindi po nangyayari ayon sa aming mga anticipation and expectation, turuan niyo kaming kahit kailan na hindi ma-disappoint. Kundi tumingin lamang sa mga bagay na ito'y bahagi ng inyong kalooban. Patuloy niyong linisin, Panginoon, ang aming puso't isipan. At laging maging focus ng aming buhay, hindi yung aming love, hindi yung love ng tao para sa amin, kundi yung love nyo para sa amin, sapagkat yun ang pinakadahilan bakit kami nabubuhay sa mundong ito. Purihin naman ang iyong dakilang pangalan. Ito'y aming padalangin kay Kristo Jesus. Amen.